Kaya nga ho, tingnan nyo, yung sulong ni Kiko Barsaga, mga kababayan, na meron daw po silang gagawin, impeachment laban kay Bongbong Marcos, eto na naman daw po. Meron Uy, kailan ba yung patawag ni Kiko Barsaga? 12, di ba? October 12, kung di ako nagkakamali. October 12 yung yung pa rally-rally niya. Bugi Arellano, magkakapera ka. Naku, sana nga ho, no? Tagal na nating walang pera ho, mga kababayan. No. 'Di ba October 12 yung yung sinasabi na pinag-usapan nila doon sa Santa Mesa? Sir Miko Boy, nandiyan ka pala ng Cereza Force. 'Di ba October 12 pinag-usapan daw nila sa Santa Mesa alas 8 ng gabi at iniimbita pati si Torion para doon sa bukas yun pero di tuloy, walang permit si Pusha. Ay nako. O paano yan? Wala na naman. Tapos yung isa naman, yung si FGF at 31 naman yung kanya. Magsasawa, mapapagod yung mga DDS dyan. Eto, meron sa 21. Tapos ngayon naman, merong at 30 naman. Hindi kasi mga magkaisa. Diba? Impeachment laban kay PBBM, hindi susuportahan ng mga congressman. Aasa pa siya. Diba? Tingin ko kung sakali na kung sakali na may sumuporta diyan si Ungab. Eto yung mga apo ni Duterte. Yeah, si Kiko Barsaga. Siguro si ano pangalan nun? Si Pulong na si Boy Saksak. Tapos yung anak ni Pulong yung pamangkin niya, yung pinsan ni Sara na nagreklamo dito sa budget. Siguro yan lang po sila. Iilan lang ho sila, mga kababayan. Di po ba? Dahil nakikita naman ng mga congressman yung ginagawa ng Pangulo. At ano ang dahilan nito? Nung pagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano daw po, kumbaga, public trust daw ho. Yun, ang hina naman yan. Baka nga hindi ho umabot sa pirmahan, mga bossing eh. Si Congressman Marcoleta, yun, yung anak ni Marcoleta na puro pasayaw-sayaw doon. 'Di ba? Sa kanyang channel sa Facebook. Asaan na ang 32 million? Correct. Wala na. Lagas na. Kasama pa nga yata tayo. Kasama ho ako dyan sa 32 million na bumoto sa Vice Presidente. Malamang ho ako dito sa mga nanonood sa atin. Kasama din sila dyan sa 32 million na wala na din, bumaklas na din. Miski ho tayo, hindi natin alam na ganun pala kalala ang problema ng ating bayan. Biruin nyo ho yan, mga bossing. Sino bang presidente ang hindi maiiyak dyan? Lahat po, mga kababayan, ng nakikita natin ngayon, hindi natin ini-expect. Di ba? Biruin nyo, DPWH pa lang ho, mga bossing. 8,000. Flood control pa lang ho, Flood control pa lang ho. 8,000 yung inimbestigahan. 421 is ghost project na ho. Yun pa lang ho, mga kababayan. At ito, si Senador Rapi Tulfo, meron pang binubuksang bagong balita na yung mga bodycam naman po, mga bossing, nagkakahalaga ng 879,000. Biruin mo, ang pinakamahal lang daw sa merkado, talagang top. Pinakataas na, pinaka-quality na. Magkano lang? Ang sinasabi ho nasa 200,000. Pinaka-quality na ho yun, mga bossing, at kumpletos recados na. Yung na-didiscover, 879 at hindi pa, mga kababayan, natinag. Yung mga walang hiya, bigla pang umorder ulit ng panibagong mga bodycam. Alam nyo kung magkano naman? Ginawang 1,000,000. Sino ba namang presidente ang hindi maluluha sa kalagayan ng ating bansa ho, mga bossing? Di ba, Just Vincent? Shout out sa iyo. Basahin ko ito, mabilisan ho, mga kababayan. Naiiyak ako. No? Ang tunay na lalaki daw ho, talagang umiiyak.
lalo na kapag para sa bayan at para sa Pilipino. Naiiyak ako, Pangulong Marcos, inamin ang pagkadismaya sa sitwasyon ng bansa. Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na naiiyak siya dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Totoo naman. Mga Pilipino nga nanggigil, nainis, nabwisit Di ba? Dito pa lang, sa DPWH pa lang po ang nalalaman. At ngayon, nakatutok po ang bayang Pilipinas dyan sa mga flood control. Pero once na nalaman nila, pati yung mga body cam, talaga namang todo-todo ang patong at todo-todo ang overprice, mga kababayan. Nako, malamang ito ang isunod ng mamamayang Pilipino. Ano? Ilan pa lang ho yan. Tapos, merong mga pilit na nagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos upang sa ganon, makapalit sila at upang sa ganon, yung mga iniimbestigahan sa kanila, hindi na matuloy. Kilala nyo na yan kung sino yung mga yan. Di ba? Alam ko, kilala nyo yan kung sino yung mga yan. Sa isang panayam, sinagot ni Marcos ang tanong kung siya ba ay umiiyak. Yes, because I am very upset. Kung di ako nagkakamali, ito ho ay matagal ng interview No? Matagal ng interview. Gusto ko lang ipakita, no, sa mga kababayan natin kung gaano kasinsero ang ating Pangulo na sugpuin ang korupsyon sa ating bayan. Ito po yung tinatawag na totoong malala. Di ba? Totoong malala with action ng Pangulo. Hindi kagaya nung sa dating Pangulong Duterte. Ilan po ba ang naipakulong ng dating para si Raulo no? Pangulong Duterte na korap na mga opisyal. Meron po ba? Merong mga napakulong doon sa piso-piso na mga droga. No? Iba pa ang hinala ko diyan kung bakit sa piso-piso lang sila, kung bakit meron silang tinatawag na nanlaban, no? At kung bakit malaki ang reward kapag nanlaban o kapag patay kaysa doon sa buhay. Sa pagpatay, wala ka nang makukuhang mga doon, impormasyon. Pag buhay nga naman, madami kang makukuhang impormasyon. Kaya konti lang ang reward kapag kabuhay. Baka maituro sila Michael Yang o baka maituro pa na ang puno ang dating Pangulong Duterte, which is, yun yung sinasabi ni Las Cañas. Di ba? Si Mayor, Lord of the Drug Lords daw ho, mga kababayan. Base ho yun kay Arturo Las Cañas ho. Paliwanag ng Pangulo, hindi niya matanggap na hanggang ngayon ay nakikita niyang nagdurusa at nahihirapan ang kanyang mga pinagsisilbihang mga Pilipino. O biruin mo yun, tapos isa kang DDS, wala kang ibang ginawa kapag kayong magaganda ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Ang lagi mong ginagawa, yung laugh react, yung nagtatawa ka, pinagtatawanan mo. Samantalang ito, nakikinabang ka sa mga proyekto ng Pangulo. Nakikinabang ka dito sa ginagawang pagsugpo ng ating presidente sa korupsyon. Di ka man lang mahiya? O talagang mahina ang kokote ng mga DDS. Di ba Gerson Amular? No, sabi ni Pangulo. Because I see people having a hard time and they don't deserve it. Parehas na parehas yan, no? Ng ating dating Pangulong Marcos Sr. Una ang Pilipino. Nakikita naman ho natin, mga kababayan, di ba? Totoo po ba yung sinasabi ng mga DDS na kesyo daw madami at padami ng padami yung sumasama sa kanila para gibain, pabagsakin, pababain si Pangulong Bongbong Marcos? Totoo po ba yun? Hindi. Dahil ang katotohanan na nakikita natin ay mas dumadami ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung mga kakamping na dati galit na galit sa kanya, na dati naiinis sa kanya, na dati puro bardagol ang kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kakamping. Ano ngayon? Di ba? Dahil sila, although opposition sila, pero kagustuhan nila umunlad ang ating bayan. Nakita nila sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya ayan,
nandyan, nakasuporta sila. Yaan ang mga tunay na Pilipino. Eh yung iba yata, mga Chinese eh. Di ba? Yung iba yata, mga Chinese, mga boss eh. Dahil kahit anong ganda ng proyekto ng Pangulo, wala. Puro batikos, puro gawa ng istorya, di ba? Eh, paano ba naman hindi gagawa ng istorya yung mga yan? Inumpisahan ng dating Pangulong Duterte. Di ba, Ma'am Princess Paris at Explorer, ipapasa Diyos na lang daw ni Inday Kawatan si Ombudsman Remulla. Miski ako, paggising ko kanina, natawa ko dyan eh. Sa balita na yan eh. No, because I see having a hard time and they don't deserve it. No, mabuti kung masamang tao, yang mga yan, dapat parusahan. Hindi naman eh. Kaduktong pa niyan, nagtatrabaho lang sila para may ipangkain sila sa araw-araw. Yan po ang talagang presidente. Hindi ho ako magtataka, mga boss chief amo, sir. Bago matapos ang panunungkulan o bago matapos ang pagka-presidente ni Pangulong Bongbong Marcos, dadami ang sisigaw. Baka, hindi ho ako magtataka, baka pati ho mga kakamping makisama no? Dahil sa takot nila na kapag ka ang presidente nawala at etong mga laban kontra korupsyon ay maudlot na naman kung sakali na may makasingit na papalitan yung kanyang mga ginawa o hindi itutuloy yung kanyang mga ginawa, baka pati kakamping makisama eh. Hindi ho ako magtataka na biglang magkaroon ng EDSA, pero iba yung sigaw. Pangulo, manatili ka muna dyan. 6 na taon pa. Ganyan ho, mga kababayan. Yon, siguro ang nakikita ko dyan, mga bossing, mga 2027, mga January, baka yan ang isigaw ng mamamayang Pilipino. Pangulo, 6 years pa, no? Para wag maudlot, mahinto, o tuloy-tuloy ang pagbabago ng Pilipinas. Baka ganyan no ang isigaw ng Pilipino.